Well, mga kapupong, may posibilidad umanong mabuo ang isang mahalagang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos kumpirmahin ni Pangulong Donald Trump na malaki ang tsansa na humupa ang tensyon bago ang kaniyang pagbisita sa China sa susunod na linggo. Sa isang panayam, sinabi ni Trump na positibo ang takbo ng usapan at nananatiling open ang Washington sa pagpapatuloy ng negosasyon kasama ang Tehran. Isa sa pinakamainit na bahagi ng usapan ay ang posibilidad na ilipat ng Iran ang bahagi ng kanilang highly enriched uranium palabas ng bansa bilang simbolo ng kooperasyon. Ayon kay Trump, makatutulong ito upang mabigyan ng kumpiyansa ang mga tao sa mundo hinggil sa direksyon ng nuclear program ng Iran. Kasama rin umano sa pinag-aaralang kasunduan ang pansamantalang paghinto ng uranium enrichment activities kapalit ng posibleng pagluwag ng economic sanctions mula sa Estados Unidos. Kapag natuloy ito, maaaring ma-access muli ng Iran ang $1 bilyong na kasalukuyang naka-freeze sa ibang bansa. Sa mga oras na nagpapatuloy ang negosasyon, sinabi ng ilang diplomatic representatives na hinihintay na lamang ng Washington ang opisyal na tugon ng Tehran sa mga pangunahing proposal. Kabilang sa mga tinatalakay ang usapin sa Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng pandaigdigang trading at oil transportation. Sa mga nakaraang buwan, naging sentro ng tensyon ang nasabing ruta matapos maapektuhan ang galaw ng ilang commercial vessels. Dahil dito, nagkaroon ng pangamba ang maraming bansa tungkol sa stability ng global supply ng energy at oil. Ayon kay Trump, maraming barko ang hindi agad nakadaan sa rehiyon noong tumindi ang tensyon. Ngunit matapos lumabas ang balitang umuusad ang usapan ng Estados Unidos at Iran, naging positibo ang reaksyon ng financial markets at bumaba ang presyo ng oil. Samantala, dumating sa Beijing si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi upang makipagpulong kay Chinese Foreign Minister Wang Yi. Sinabi ni Araghchi na nais ng Iran ang isang fair at komprehensibong kasunduan kasama ang Estados Unidos. Para sa ilang eksperto, mahalaga ang papel ng China sa pagpapatuloy ng diplomasya sa gitnang silangan. Kilala ang Beijing bilang isa sa pinakamalalaking bumibili ng Iranian oil at matagal nang may matibay na ugnayang pang-ekonomiya sa Tehran. Sa kanilang pagpupulong, sinabi umano ni Wang Yi ang kahalagahan ng pagpapanatili ng katahimikan sa Strait of Hormuz at ang ligtas na pagdaan ng mga barko para sa pandaigdigang trading. Hinikayat din ng China ang dalawang bansa na ipagpatuloy ang mapayapang dialogo upang maiwasan ang pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Mahalaga rin ang timing ng pag-attend ng Iranian officials sa Beijing dahil inaasahang bibisita rin doon si Trump sa mga susunod na araw para sa pakikipagpulong kay Xi Jinping. Naniniwala ang ilang eksperto na isa ang Iran sa magiging sentro ng pag-uusap ng dalawang leader. May ilang ulat ding nagsasabing pinagdedebatehan pa ang haba ng moratorium sa uranium enrichment. Una umanong nais ng Estados Unidos na tumagal ito ng 20 taon habang 5 taon naman ang nais ng Iran. Ngunit ayon sa diplomatic sources, posibleng magkaroon ng balance sa pamamagitan ng kompromisong nasa paligid ng 15 taon. Sa kabila ng positibong usapan, mayroon pa ring pagdududa mula sa ilang opisyal sa magkabilang panig. Pero mga kapupong, naniniwala ang maraming eksperto na malaking plano na ang patuloy na komunikasyon ng Washington at Tehran upang maiwasan ang mas matinding tensyon sa rehiyon at mapanatili ang maayos na daloy ng pandaigdigang trading at oil supply. Well, mga kapupong, lumutang ang posibilidad ng isang ceasefire matapos ipahiwatig ni Donald Trump na maaaring ihinto ng Estados Unidos ang karagdagang plano ng militar kung magkakaroon ng sapat na kondisyon para sa paghinahon. Ang pahayag na ito ay dumating kasunod ng serye ng mga target na operasyon na isinagawa ng US na ayon sa mga opisyal ay may layuning pigilan ang mas malalang sitwasyon at protektahan ang kanilang mga puwersa at kaalyado. Sa mga oras na umiinit ang usapan, mabilis ding naglabas ng tugon ng Iran. Iginiit ng kanilang mga leader ang karapatan ng bansa sa sariling direksyon, ngunit nag-iwan din ng puwang para sa diplomasya. Sinabi ng kanilang mga representatives na open sila sa pag-uusap kung ito ay magiging fair at may kasamang malinaw na paggalang sa kanilang soberanya. Anyway, mga kapupong, isang mahalagang punto sa usapin ang Strait of Hormuz, isang kritikal na daanan ng pandaigdigang supply ng energy. Dito dumaraan ang malaking bahagi ng oil ng mundo, kaya't anumang pagbabago sa seguridad ng lugar ay agad na may epekto sa merkado. Ayon sa mga ulat, isinama ng Iran ang ilang ideya hinggil sa rutang ito bilang bahagi ng mas malawak na negosasyon na nagpapakita kung gaano kahalaga ang lokasyong ito sa usaping pandaigdig. Sa likod ng matitinding pahayag,
patuloy ang tahimik na komunikasyon sa pagitan ng dalawang panig. May mga bansang tumutulong bilang tagapamagitan, kabilang ang Pakistan, upang mapanatili ang ugnayan at maiwasan ang direktang sagupaan. Ang papel ng mga kalapit na bansa ay naging mahalaga sa pagbibigay daan sa mas maingat na pag-uusap. Sa panig naman mga kapupong ng Washington, nananatiling sentro ng usapan ang nuclear program ng Iran. Ayon sa mga opisyal, kinakailangan ng malinaw na kasiguruhan na ang mga aktibidad nito ay para sa mapayapang layunin. Samantala, patuloy namang pinaninindigan ng Iran ang kanilang karapatan sa nasabing programa at ang pangangailangan ng pagluwag sa economic pressure bilang bahagi ng anumang kasunduan. Sa mga oras na nagbabago ang tono ng magkabilang panig, kapansin-pansin ang paglipat mula sa matitinding pahayag patungo sa mas maingat na pananalita. Sinabi ni Trump na may nakikitang positibong direksyon ang sitwasyon, isang indikasyon na may puwang para sa paghinahon. Sa kabilang panig, ang Iran ay nagpakita rin ng kahandaan na ipagpatuloy ang usapan kahit hindi direkta. Ayon sa mga eksperto mga kapopong, ang ganitong daloy ng pangyayari ay matagal nang nakikita sa relasyon ng dalawang bansa. Ang mga sandali ng pagtaas ng tensyon ay kadalasang sinusundan ng mga pagtatangka sa diplomasya. Sa kasalukuyan, muling nasusubok ang kakayahan ng dalawang panig na balansehin ang kanilang interes at maiwasan ang mas malawak na sagupaan. Ang epekto nito ay hindi lamang nararamdaman sa rehiyon, kundi pati sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga tao sa mundo ay patuloy na nagmamasid, lalo na sa posibleng epekto nito sa trading at sa daloy ng oil. Kahit maliit na aberya sa Strait of Hormuz ay maaaring magdulot ng paggalaw sa presyo at supply sa pandaigdigang merkado. Sa loob ng Estados Unidos mga kapupong, may iba't ibang pananaw ukol sa susunod na plano. May mga sumusuporta sa matatag na tindig ng administrasyon, habang ang iba ay nananawagan ng mas malalim na diplomasya. Sa Iran naman, pinapalakas ng pamahalaan ang mensahe ng pambansang pagkakaisa at katatagan, kasabay ng pagbubukas sa posibilidad ng pag-uusap. Mahalaga rin ang papel ng Pakistan na patuloy na tumutulong bilang tulay sa pagitan ng dalawang panig. Ang kanilang pag-attend sa mga sensitibong usapin ay nagiging daan upang mapanatili ang komunikasyon at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Anyway mga kapupong, nananatiling maselan ang sitwasyon. Ang mga susunod na araw ay magiging kritikal sa pagtukoy kung magpapatuloy ang paghinahon o muling iinit ang tensyon. Sa ngayon, ang bawat galaw ng mga leader ay sinusubaybayan ng mga tao sa mundo. Umaasang ang mga susunod na plano ay magdadala ng mas matatag at maayos na direksyon.